May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa iyo dito na gusto. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is... Maliwanag po mga kaibigan na manlalaban siya at isinalaysay niya kung paano niya papaslangin ng ICC. Maliwanag po diyan. Nakakakilabot. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat itong si dating Presidente Digong ay handang lumaban sa ICC ho. Nako, ay ito ba ay makakalaban pa? Mga kaibigan, sapagkat isiniwalat, isinalaysay ni dating Presidente Digong kung paano niya kikitilin ang buhay ng ICC. And one word, papaslangin, papatayin niya ang ICC na sino man na magtangka na hulihin siya. Mga kaibigan, mga mahal, kung taga-subaybay, hindi po ito fake news. Kaya't kapag may pagkakataon po kayo, inaanyayahan ko po na patapusin, panoorin, pakinggan at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Marami na ho ang nangyari na ika nga po pagsisiwalat ni dating Presidente Digong. Una, nitong nakaraang araw ay pinapababa niya sa pwesto, pinapalayas na sa pwesto bilang Vice Presidente ang kanyang anak na si Sara Duterte upang magnegosyo na lamang. Pangalawa, itong sisipain niya at tatangkading panlaban dito po sa membro ng Quad Committee na nag-iimbestiga ho sa kanya diyan sa Kongreso. Sabi nga niya, mga unggoy kayo, sipain ko kayo. At ito nga latest na bibigyan po natin ng highlight na tatalakayin, mga mahal kong taga-subaybay, ay ito. At talagang tangkarin niya nga manlaban at desidido na manlaban sa ICC. At isinalaysay niya kung paano niya kikitilin ng buhay ang ICC. Nako po, nakakakilabot ho ito. Itong mga binitawan ng dating Presidente Digong, kung paano niya at kung ano ang plano niya sa pagkitil ng buhay dito ho sa ICC. Mas mabuti po mga kaibigan ay pakinggan natin ito at mismo sa bibig niya kung paano sinalaysay nakikitilin niya ang buhay, papaslangin ang ICC. Na ito isang uri na handa po siyang lumaban. Mga kaibigan, subalit uunahan niya ang ICC at papaslangin nga niya. Ito, inaanyayahan ko po kayo. Pakinggan, unawain, mga kaibigan. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon? Mga kaibigan, sa bandang gitna ho, kasunod ho nitong pagsisiwalat ni dating Presidente Digong ay itong kanyang pag-amin, pagplano na nakakakilabot na kanyang paglaban sa ICC. Ay sinalaysay niya ho dito ang kanyang plano kung paano siya lumaban sa ICC. Hindi siya magpapahuli ng buhay. At syempre, dito ho, matutuklasan natin ang uri ng pagkitil ng buhay sa ICC kung paano niya kikitilin. Ito po. Mayor. Wala pa siguro, but alam mo, actually, wala.
in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga ang hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa... Matindi ang binibitawan ho ng mga salita nito. Ay talagang pasintabi sa mga minor de edad ho na nanonood ng channel na ito. Hindi po natin kagustuhan na iparinig ko po sa inyo ito, subalit kailangan kong pong i-play para lubos na maunawaan ho ng taong bayan kung kaano kabastos, kung gaano ho ang pinapakita na hindi magandang pag-ugali sa pamamagitan na lumalabas ho na mga statement sa bunganga nitong maraming nabudol na dating Presidente Digong. Ito po ang tinutumbok natin. Susunod na ho. Kung paano niya kikitilin at kung paano siya manlaban sa mga huhuli na isisi sa kanya. Nakakilabot po ito. Mga mahal kong taga-subaybay, huwag niyo po kaligtaan na panoorin at nasa ganon, lubos po nating matuklasan kung ano pa ang mga tinatagong lihim ni dating Presidente Digong na masamang balak dito ho sa ICC. Summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila na imbitahan. Ano na sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa iyo dito na gusto. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Loob nila. Pwede na magbigay ang Senate ng transcript. Yan po mga kaibigan na maliwanag ko ang binitawan ng dating Presidente Digong na ina-address niya ang kanyang statement sa ICC na pumunta, naghahamon siya, pumunta na ng Pilipinas at handa siyang lumaban. At ano ang gagawin niyang paglaban? Bibitayin niya ang ICC, isasabit sa puno ng akasya. Maliwanag po yan mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Andang-anda ho ang dating Presidente Digong na lumaban. Dahil sabi nga niya, sabihin niyo sa ICC, ayun ho dito on the record, sa pinlay nating audio, na punta dito at handa niyang bitayin itong ICC diano sa puno ng akasya. Ay matindi ho. Mga mahal kong taga-subaybay. Sa palagay nyo, ito bang mga binitawan na statement? Binitawan ayon no dito sa interview na manghang na mga pananalita. Ito nga ba ay naniniwala po ba kayo? Mga mahal kong taga-subaybay. And reaction dito sa ating tinatalakay, mayroon po kayong kalayaan na magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Abaho, ay hindi ko po maintindihan kung ano ang takbo ng utak nitong dating presidente na ito. May pagkabastos, ginagawang biro. Ngayon na pagsinita ho yan, sasabihin na naman biro. Nagpapalusot mga kaibigan. Kaya't marami yung nananawagan na sana ho, sa lalong madaling panahon. Yan ang mga public opinion kahit saan tayo umikot. Na social media, malaking stream media, na sa lalong madaling panahon ay bilisan ng pagdating ng ICC upang isulbi ang warrant of arrest
At nang sa ganun ho, ay mabigyan dito ng leksyon itong si Digong na naaayon ho dito sa legal na proseso bilang kabayaran sa ginawa niyang di umano pagpaslang ng napakaraming kapwa natin Pilipino na libo-libo na hanggang ngayon ay humihingi po ng tunay na hustisya. Kung papatulan po natin ang bawat lumalabas siya sa bunganga nito si dating Presidente Digong, ay hindi po natin alam kung ano ang matitibay at konkreto na ebidensya ang isa sa alang-alang natin dito. Dahil ito po, sabi nga, may kasabihan ho tayo, ang pumatol sa baliw ay baliw na din. Yan ay kasabihan lang po, mga kaibigan. Ba't alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Kahit anong sabihin ho natin dito, mga kaibigan, na panangga na pananalita. Subalit, wala hong mangyayari. Yun ay ating mga pawang public opinion. But ang importanteng malaga ho, ay hustisya na managot ho ito sa anuman na mga dapat panagutan niya na naaayon ho sa matitibay na ebidensya. Mga kaibigan, na lang ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ay matindi ho ito. Ang daming lumalabas sa bunganga. Na yung mga tagasunod niya naniniwala. Ba tayong matitino? Matitino pa ang pag-iisip. Ay hindi po ito kayang paniwalaan, bagkus lalo siyang nadidiin sa mga lumalabas sa kanyang mga bunganga. Maliwanag po mga kaibigan na malalaban siya at isinalay sa inyo kung paano niya papaslangin ng ICC. Maliwanag po diyan, nakakakilabot, subalit isang basura ang mga sinasabi ho nitong dating Presidente Digong na ito. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Please support po ang aking second YouTube channel. Nandiyan ho sa comment section. I-click nyo lang po. At i-subscribe. At yun lahat po na nakasuporta dito sa aking main channel, ay kung pwede lang ho pakisuportahan din ang aking second YouTube channel. Muli po, nasa comment section, pakiclick din. At itong aking main YouTube channel, huwag nyo din pong kalimutan i-subscribe. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.